Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Bigol. Taong 1987, El Nido, Palawan. Itong mga panahong ito, kasalukuyang minero itong si Bigol sa El Nido. Sa kanilang baryo, sikreto lamang ang ganoong trabaho sa kadahilanang mariin itong ipinagbabawal ng batas. Kahit alam nilang labis itong nakakasama sa kalikasan, wala silang magagawa kundi gawin ang bagay na yon dahil yun lamang ang alam nilang trabaho. Para kay Bigol, mabilis ang pera sa pagmimina. Isang araw nila, halos matriple nila ang sweldo na kinikita ng mga empleyado. Bagaman nakalibing na ang kalahati ng kanilang mga katawan sa lupa, hindi nila ito iniisip. Sa bawat pagpasok nila sa lagusan ng mina, dala nila ang panalangin na sana'y makalabas sila roon ng buhay. Konting pagkakamali lang kasi sa loob, maaari silang mamatay. Maliban sa malaglag sa napakataas na daan, maaari din silang mawala ng hangin kung magkataong tumigil ang makinang nagbibigay ng hangin sa kanila. Gayunpaman, sa kabila ng peligrosong trabaho, patuloy pa rin doong nakikipagsapalaran itong si Bigol. Isang araw, habang naglalakad ang pangkat ni Bigol patungong bundok, naging maayos naman ang lahat. Panay ang kanilang pag-uusap na parabang isang masayang araw yon para sa kanilang pangkat. Bawat isa sa kanila, dala-dala ang pagbabaka sakaling sanay sa kanilang pagpasok, makakuha sila ng limpak-limpak na mga bato na naglalaman ng gintong maaaring makapagpabago ng kanilang mga buhay. Bigol, balita ko kaarawan ng anak mo kahapon ha. May dala ka ba para sa amin? Tanong ng kanilang leader habang sila'y naglalakad. Pasensya na ho kayo, Katoto. Naubos kahapon eh. Marami din kasing bisita yung anak ko. Siguro, babawi na lang ako sa inyo mamayang gabi. Sagot naman ni Bigol. Nang marinig ito ng kanyang kausap, inaasahan na nitong magpapainom sa kanila si Bigol matapos ang kanilang trabaho. Sa pagdating nila sa lugar na kanilang pinagmiminahan, siya ang unang pumasok dahil siya ang nakakaalam ng linya ng ginto sa ilalim. Paisa-isa lang ang pagpasok ng tao sa loob, gawa ng medyo marupok na ang mga bakal na nagsisilbing hagdan pababa. Bago pumasok itong si Bigol, biglang namatay ang makina na nagbibigay ng hangin sa ibaba nila. Isa yon sa mga signos na nagparamdam sa kanya pero hindi niya yon pinagbigyan ng pansin. Nang akma na siyang lulusong pababa, laking gulat na lamang niya nang kumalas sa kanyang katawan ng taling ipinulupot niya roon. Dahil sa pangyayaring yon, muli na naman siyang umakyat para yon ay ayusin. Ayos ka lang ba, Bigol? Kung hindi mo kaya, ako na muna. Wika ng isa niyang kasama matapos siyang masipat nito na nahihirapan. Sige lang pare, ayos lang ako rito. Gustuhin ko mang ikaw ang unang pumasok. Hindi maaari. Ako ang nahuling pumasok kahapon, di ba? Kaya ako ngayon ang mauuna. Sagot naman niya rito. Matapos nilang mag-usap, dali-dali naman siyang bumaba. Hindi na siya nag-alanga noong mga oras na yon, gawa ng kagabi pa hindi maalis sa kanyang isipan ang linya ng ginto na nasa ilalim. Habang binabagtas niya ang daan pababa, panay naman ang kanyang pagmamasid ng mga bato na nasa itaas niya. Kinakailangan niyang mag-ingat sapagkat isa sa mga dahilan ng pagkamatay ng maraming minero ang mga nalalaglag na bato sa kanilang ulo. Pagdating niya sa ilalim, bumungad sa kanya ang napakalamig na hininga ng lupa.
Hindi pa noon gaano kalaliman ng tubig, kaya madali siyang nakakapaglakad patungo sa lugar na kanyang tinibag noong nagdaang hapon. Habang naglalakad siya patungo sa lugar na yon, meron siyang mga kakaibang tunog na naririnig sa paligid. Hindi niya alam pero pakiramdam niya patak lang yon ng mga tubig na tumutulo. Sa pagpapatuloy ng kanyang paglalakad, muli na naman siyang natigilan nang makarinig siya ng isang kakaibang bulong sa buong paligid. Ilang ulit nitong binanggit ang kanyang pangalan na siyang naging sanhi upang balutin siya ng takot sa katawan. Sa halos humigit 5 taong pagiging minero nitong si Bigol, yon ang pinakaunang pagkakataon na makarinig siya ng mga kakaibang bulong sa ilalim ng lupa. Nagkataon naman noong wala siyang kasama sa ilalim, kung kaya't imposibleng pinaglololoko siya ng kanyang mga kasama. Bagaman manginig-nginig na sa takot ang kanyang tuhod, pinilit niya pa ring magpatuloy. Ilang minuto pa ang lumipas, narating na nga niya ang hangganan ng yungib kung saan doon siya tumigil noong nagdaang hapon. Dahil sa hindi naman gaanong kaliwanagan sa lugar na yon, kung kaya't minabuti niyang bilis-bilisan ang kanyang trabaho. Sa bawat pagtama ng bareta sa lupa, panay naman ang kanyang pagmamasid sa paligid, gawa ng nararamdaman niya na para bang merong nagmamasid sa kanya. Maya-maya pa, muli na naman niyang narinig ang mga kakaibang bulong na animoy tinatawag ang kanyang pangalan. Nang hindi na maatim ni Bigol ang ganoong kaganapan, buong lakas naman siyang sumigaw sa paligid ng, "Sino ba yan? Ako kanina pa naiirita sa mga ginagawa niyo, ha? Hindi tayo pumunta rito para maglaro." Matapos niyang makapagsalita, tuluyang bumalik ang katahimikan sa buong paligid. Nawala na noon ang simoy ng hangin sa lugar, kahit metro-metro ang lalim ng lupang kanyang kinaroroonan. Sa muling pagsilay niya sa lupang kanyang tinitibag, doon niya nasipat ang animoy buto ng kamay na nakausli. Dala ng pagkamangha noon ni Bigol, dali-dali niya yung binungkal hanggang sa lumitaw ang kalansay ng kung anong nilalang sa unahan nitong bahagi. Akala niya kalansay lang yon ng isang taong namatay sa lugar na yon, pero sa pagpapatuloy ng kanyang pagbubungkal doon, nasipat niya ang kakaibang wangis ng anyo nito. Maliban sa meron yung mga mahahabang buto sa bisig, matatalas din ang mga kuko nito. Sa gitna ng palad ng kalansay, tumambad sa kanya ang isang napakakinis na bato na animoy hindi nalalapatan ng lupa. Sa lahat ng bagay na kanyang nakikita sa yungib, yon ang natatanging bagay na sobrang linis at kintab. Dala ng kanyang kuryosidad, walang pag-aalangan niyang kinuha ang bato sa paniniwalang malaki ang halaga nito. Sa isang iglap, nawala sa kanyang isipan ang matinding pagnanais na tuntunin ang kinaroroonan ng linya ng ginto. Halos inabot din ng ilang minuto ang kanyang pamamahinga sa ilalim hanggang sa dumating ang puntong tinawag na siya ng kanyang mga kasama sa taas dahil sa hindi niya pa hinihila ang taling kanilang pinaglagyan ng mga lupang may ginto. "Bigol! Ayos ka lang ba dyan? Ba't ang tagal? Ano bang nangyari?" Wika ng isa niyang kasama sa itaas ng balon. Nang marinig niya ang sinabi nito, muli niyang ipinagpatuloy ang kanyang trabaho. Yung bato na kanyang nakita, itinago niya yon sa kanyang bulsa. Hindi naman siya mabahala na baka matuklasan yon ng kanyang mga kasama sa kadahilan ng hindi naman ito ginto. Makalipas pa ang ilang minuto, nabaling naman sa trabaho ang kanyang wisyo. Sa bawat pagtibag niya noon ng lupa, panay naman ang kanyang pagtatanong sa kanyang sarili kung ano ba ang bagay na kanyang nakita. Maya-maya pa, muli na naman siyang natigilan nang makarinig siya ng kakaibang kaluskos sa lugar na kinaroroonan ng kalansay.
Dahan-dahan siyang tumingin doon at pagsilay niya, kitang-kita niya ang kalansay na nagpupumilit ng umalis sa lupang pinaglibingan nito. Namumula ang mga mata ng nilalang na yon habang nakatitig sa kanya. Dahil sa nasilayan yon ni Bigol, bigla namang nanigas ang kanyang buong katawan. Kahit anong pilit niyang tumakbo papalayo, pakiramdam niya merong isang malaking tipak ng bato ang nakadagan sa kanyang katawan. Dahil sa pangyayaring yon, madali naman siyang nalapitan ng kalansay. Kung ano-ano na noon ang kanyang naririnig na parabang nangungusap yun sa hangin. Kahit ang tunog noon ng makina sa taas ay hindi na niya naririnig dahil sa purong mga kataga na lamang na binibitawan ng kalansay ang pumapasok sa kanyang isipan. Paglapit sa kanya nito, itinuro sa kanya ang labasan ng balon sabay turo sa kanyang dibdib. Kahit hindi alam ni Bigol ang nais iparating ng nilalang na yon, pinili niyang sundin ang itinuturo nito. Walang ano-ano, agad naman niyang iniwan ang kanyang tinatrabaho para makalabas ng yungib. Hindi na niya maatimpang manatili sa lugar, lalo pat alam niya sa kanyang sarili na meron doong gumagalang nilalang na ni minsan sa buong buhay niya, hindi niya inakalang totoo. Sa bawat hakbang na kanyang ginagawa, bitbit niya ang panalangin na sana'y makalabas siya doon ng ligtas. Nang marating niya ang hagdan papaitaas, agad naman niya yung inakyat sabay sipat ng bahagya sa kinaroroonan ng nilalang. Matapos niyang mapagtanto na hindi siya ang pakay nito, binilisan na niya ang paggalaw upang sa lalong madaling panahon makatakas na siya sa lugar na yon. Pag-ahon niya sa itaas, agad namang pumasok ang dalawa sa kanyang kasama. Nabatukan pa siya ng leader ng kanilang grupo, gawa ng ilang minuto siyang nanatili sa loob, pero wala man lang siyang nahukay na merong lamang ginto. Dahil sa pangyayaring yon, hindi na niya nabigyan ng babala ang mga kasama niyang pumasok sa loob. Pagsilay niya sa pagbaba nito, laking gulat naman noon ni Bigol nang masipat niya ang dalawa niyang kasamang hawak-hawak ng kalansay habang dahan-dahang dumadausdos ang lupa papaikot ng balon. Sa isang iglap, gumuho ito kasama ang lahat ng kanilang mga kagamitan sa ilalim. Hindi naman sila nadamay sa pagguho, gawa ng napakaliit lang ng butas na kanilang ginawa sa pinakabukana nito. Makalipas ang ilang araw, panay naman ang paghahanap ng mga taong kapamilya ng mga biktima. Sila Bigol noon tumulong pa pero bigo silang makita ang kanilang mga kasama. Nang mapagtanto nilang wala na silang magagawa, nagtirik na lamang sila doon ng kandila para sa ikatatahimik ng mga kaluluwa. Dahil sa mga nangyari, mas lalong humigpit ang pagbabawal sa mga minero na maghukay sa bundok. Bantay sarado lahat ng daan patungo sa kanilang pinagtatrabahuhan kung kaya't wala silang nagawa kundi ang magpalamig. Ayon sa leader nila Bigol, magpapalamig na muna sila ng ilang buwan bago ituloy ang kanilang operasyon. Mahirap man para sa kanila ang pagkawala ng kanilang mga kasama, ngunit kailangan nilang ipagpatuloy ang kanilang mga trabaho alang-alang sa kanilang pamilya. Sa ilang araw na wala siyang trabaho, mga gawaing bahay lang naman ang kanyang pinagkakaabalahan. Yung batong kanyang nakuha sa ilalim ng yungib ay itinago niya sa ilalim ng kanilang higaan, nang sa gayoy sa pagdating ng panahong maunawaan na niya kung para saan ang bagay na yon, madali niya itong mahahanap. Araw-araw niya ding tinitingnan ang kinaroroonan nito para masigurong walang anumang hayop ang magtatangkang kumuha sa bagay na yon. Sa pagsapit ng hapon ng Biyernes, habang nakatambay siya sa gilid ng daan, may nasipat siyang 3 kataong naglalakad na panayang pagsipat sa kanya. Nanlilisik ang mga mata nito
at tuwid na tuwid ang katawan ng mga ito habang naglalakad. Nang makailang ulit na yung pasimpleng sumisipat sa kanya, nagpasya siyang lapitan ng mga ito para kausapin. Paglapit doon ni Bigol, sumambulat sa kanya ang mga pagmumuka ng mga panauhin na sobrang putla. Ang labis niya pang ikinabahala sa mga nilalang na yon. Wala itong kanal sa pagitan ng kanilang mga ilong at labi. Dala ng kanyang takot na maaaring aswang ang mga ito, agad niyang inilihis ang kanyang atensyon sa ibang bagay. Nakarinig pa siya ng pagtanong ng isa sa mga panauhin habang naglalakad siya papalayo, pero hindi na niya ito pinansin. Dahil sa kanyang ginawa, nagpatuloy sa paglalakad ang tatlong panauhin na parabang walang nangyari. Sa pagkawala ng mga ito sa kanyang paningin, nagpasya siyang kumonsulta sa manggagamot gawa ng yon ang pinakaunang beses sa taong yon na makasalamuha siya ng aswang sa kanilang lugar. Kadalasan kasi nasisipat niya lamang ang mga aswang sa hangganan ng kanilang baryo. Hindi ito gaanong nakakapasok gawa ng 7 ang albularyong nakatira sa kanilang lugar. Sa pagdating niya sa bahay ng kakilala niyang albularyo, agad naman niya yung kinausap ukol sa mga nangyari. Nang marinig nito ang kanyang ibinalita, maging ito man aminadong walang kaide-ideya sa pagbisita ng mga nilalang. Ayon sa matanda, nakakapagtaka ang ganoong bagay lalo pat walang naiulat na buntis sa kanilang lugar. Ang angka ng aswang kasing nananalasa noon sa kanilang baryo, purong buntis lamang ang pakay. Dahil sa pangyayari, agad silang naglibot para magmanman sa paligid. Sa pagdating nila sa bahay ni Bigol, doon nila nasipat ang 5 pang panauhing nakatayo ng tuwid sa ibayong parte ng daan. Tulala itong nakatitig sa kanilang tahanan na parabang meron yung pinag-aaralan. Nang masipat ito ng albularyo, dali-dali naman nilang nilapitan ang mga nilalang para kumprontahin. Paglapit nila sa kinaroroonan ng mga ito, gulat na gulat naman ang albularyo gawa ng napakalayo ng presensya ng mga nilalang na yun sa mga aswang na ilang ulit na niyang nakalaban. Habang nakikiramdam sila sa bawat isa, naglakas loob namang magtanong dito ang matandang albularyo ukol sa kung ano ang pakay ng mga ito sa bahay nila Bigol. Nang marinig naman ng mga nilalang ang sinabi ng matanda, seryoso yung tumitig sa kanya habang nananatiling walang imik. Maya-maya pa, nasipat nila ang isang matandang aswang na dahan-dahang naglalakad habang sumasagot ng, "Merong kaming mahalagang bagay na nais kunin sa bahay na yan. Kung alam nyo ang aming tinutukoy, ibigay nyo na ito. Wala kaming hangad sa baryo nyo kundi ang bagay na yon." Dahil sa sinabi nito, agad namang napaisip ang albularyo dahil hindi niya mawari kung ano ang tinutukoy nito. Napilitan na din yung magtanong kay Bigol pero pinili niyang magdahilan na wala siyang nalalaman sa mga pinagsasasabi ng mga nilalang. Sa pagpapatuloy ng kanilang usapan, todong pagtatanggi naman ang kanilang ginawa ukol sa nais ng mga ito. May mga pagbabanta na ding nabitawan sa magkabilang grupo, subalit hindi yun ininda ng bawat isa sa kanila. Natigil lamang ang kanilang pag-uusap nang dumating ang ibang mga kasama ng albularyo. Sa pag-alis ng mga nilalang, agad namang tumungo sila Bigol sa kanilang tahanan para mag-usap. Ilang ulit din siyang tinanong ng mga albularyo ukol sa pakay ng mga nilalang na yon pero mariin niyang itinatanggi na meron siyang alam sa hinahanap ng mga ito. Dahil sa may tiwala naman sa kanya ang mga matanda kahit papaano, umalis siya ng walang pagdududa sa kanya. Sumapit ang gabi. Maaga pa silang nagpahinga ng kanilang pamilya. Inabisuhan kasi siya ng mga albularyo
na iwasang manatili sa labas kapag medyo madilim na sa paligid. Mapanganib para sa kanila ang kagat ng dilim, lalo pat merong mga pagbabanta ng mga aswang sa kanyang tahanan. Sa paglalim pa ng gabi, wala namang nangyaring kakaiba. Si Bicol noon papatulog na dahil sa labis na pagod. Nang medyo nakaidlip na siya ng bahagya, bigla naman siya noong napabalikwas nang makarinig siya ng mga nagsisitakbuhan sa buong paligid. May mga pagkakataong tumatama ang mga nilalang na yon sa dingding ng kanilang bahay na para bang sinusubukan itong sirain ang kanilang dingding na gawa lang sa kawayan. Ilang minuto pa ang lumipas, pa isa-isa nang nagsiakyatan ang mga ito sa bubong ng kanilang bahay. Nakarinig na din sila ng mga pag-aangil at pagkatok na siyang nagdulot ng labis na takot sa kanyang pamilya. Nagtagal din ng halos 10 minuto ang pangyayaring yon hanggang sa dumating ang puntong unti-unti nang nabubuksan ng mga ito ang bintana nila. Maya-maya pa, laking gulat na lamang nila Bicol nang makarinig sila ng malakas na kalabog sa kanilang kusina at kasabay nito ang pagkasira ng entradang pinto ng kanilang bahay. Sa isang iglap, pumasok ang napakabahong amoy sa loob ng kanilang tahanan na sinunda ng iilang mga aswang. Hinalughog nito ang kabuuan ng kanilang tahanan hanggang sa madapo na ang mga ito sa kanilang silid. Dahil sa pangyayaring yon, wala namang nagawa si Bicol kundi itago sa kumot ang kanyang pamilya. Siya noon, buong tapang na binantayan ng mga ito kahit alam niya sa kanyang sarili na wala siyang laban sa mga aswang. Ilang minuto pa ang lumipas, pumasok sa kanilang silid ang isang hubot-hubad na nilalang na merong mga bisig na sumasayad na sa lupa. Matatalas ang mga kuko nito at meron yung napakalaking bunganga. Paglapit nito sa kanya, itinulak siya nito sa kumot na pinagtataguan ng kanyang pamilya, sabay wika ng, "Nasaan ang bato?" Nang marinig niya ang sinabi nito, wala na siyang nagawa kundi ituro ang bato. Pagsilay ng nilalang sa lugar na kanyang itinuro, dali-dali naman itong naghukay hanggang sa makuha na nito ang batong kanilang hinahanap. Matapos nitong makuha ang kanilang pakay, muli itong bumalik sa harapan ni Bicol, hawak-hawak ang bato. "Salamat sa pagtatago ng aming kayamanan. Bilang ganti, wala kaming papatayin kahit isa sa pamilya mo. Pero yung mga albularyo, hindi yun makakatakas." Wika ng nilalang. Matapos nitong makapagsalita, dahan-dahan yung tumalikod sa kanya habang nananatiling walang imik. Sa pag-alis ng nilalang na yon, rinig na rinig niya ang pagsitalunan ng napakaraming aswang na naroon sa itaas ng bubong ng kanilang tahanan. Sa sobrang dami ng mga ito, halos ramdam niya ang labis na pagkauga ng bahay nila. Ilang minuto pa ang lumipas, nanumbalik ang katahimikan sa paligid. Ang tangi niyang naririnig, tibok ng kanyang puso at mga insektong humuhuni sa labas ng kanilang tahanan. Alam niyo ba ang nangyari matapos makuha ng mga aswang ang bato? Lahat ng albularyo sa lugar nila Bicol namatay dahil sa sakit. Ang pinuno nito nakitang sunog ang noo habang nakadilat sa kanyang higaan. Maraming bagay ang naging palaisipan sa pagkawala ng mga matanda, subalit kahit sino sa kanila, aminadong walang nakakaalam sa totoong nangyari. Dahil sa pangyayaring yon, may mga bagong usbong na mga albularyong nagpumilit manirahan sa kanilang baryo. Pero kagaya ng naging tadhana ng mga matandang unang nanirahan dito,
Ganon din ang dinanas ng mga taong yon. Nang mapagtanto ng mga taong may alam sa karunungan na delikadong manatili sa baryo nila Bigol, nagpasya silang iwasan ito. Sila Bigol naman noon, ipinagpatuloy ang kanilang buhay sa lugar na yon, subalit nang masipat niya ang grupo ng matandang minsan nilang nakausap, nagpasya na din siyang umalis. Hindi na siya nagdalawang isip na lumayo sa lugar ng El Nido, gawa ng purong masasamang pangyayari ang kanyang naranasan sa lugar na yon. Marami din siyang bagay na pinagsisihan na kung sana'y naituwid niya, wala sanang nangyaring ganoong bangungot sa kanilang lugar. Sa pagdating nila ng kanyang pamilya sa ibayong isla, doon nila ipinagpatuloy ang kanilang pamumuhay. Bagaman mahirap, pinilit niyang gawin ang lahat upang maitaguyod ang kanyang mga anak. Masaya naman si Bigol noon kahit papaano, gawa ng naging mapayapa na ang kanilang mga buhay. Pero alam niyo ba, na kahit ilang taon pa ang lumipas, bitbit niya pa rin ang bangungot na nag-umpisa lamang sa pagkuha niya ng bertud na inabot ng kalansay. Magpahanggang sa ngayon, nakatatak pa rin sa may mga aral sa kanan ang isang lugar dito sa El Nido na binansagan nilang Baryong Kumakatay ng mga Antingero. Okay, opinyon ko sa kwento. Grabe, sobrang nakakatakot naman tong baryo na to. Isipin ninyo kahit anong alam nyo sa kanan o kahit gaano pa kataas yan, mamamatay at mamamatay kayo kapag pumunta kayo rito. Unang-una, hindi ko maintindihan bakit ginagawa yun ng mga aswang. Diba, bakit nila kailangang patayin yung mga antingerong tahimik na naninirahan doon? Unang-una, hindi naman nila kinukuhanan ng pagkain yung baryo. Pangalawa, wala silang binibigyan ng sakit sa mga tao na nandoon. Kasi diba, once na may sakit yung isang tao na nasa baryo, kanino ba sila unang lalapit? Diba, sa mga antingero? Wala namang ganong insidenteng nagaganap. Hindi kaya merong malalim na galit yung angka ng mga aswang na to? Kung bakit nila ginagawa yun sa mga antingerong napapadpad sa baryo na yun? O kung hindi napapadpad, tumitira. Diba? Ang sayang lang, no? Kasi nga, binigay ni Bigol yung bertud na yun. Siguro sobrang lakas nun. Kaya mula nung nahawakan yun ng mga aswang, 7 antingero kaagad, patay. Diba? Ang tindi ng mga to. Pero ang tanong ngayon, umiiral pa kaya yung baryo na to sa El Nido? Ako sa akin lang, malamang sa malamang, hindi na to. Kasi nga, medyo modern na tayo Siguro kung umiiral man to, siguro hindi na pumapatay yung angka na to. Parang peace-peace na sila both sides. Sa akin lang naman yun. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.